apektado man kuno ang aton sa mga empleyado. Di man moral booster sa ila, kaya sila kanto sila dra. Opisina sila dra, puti ang City Hall damo korupsyon. Ano ang mahimo naton nga kung ikaw makapungko? Pag mayor na ako sa Iloilo, ang number one nga obrahon ko, I will waive the bank secrecy law, no? As far as the bank account of Iloilo City government is concerned. Ang ini, pwede natin mag-view ang tanan nga pumuluyo sa syudad through the internet. Mag-view natin ang malantaw natin, makita natin ang amount sang kwarta dira sa aton nga bank account, in and out sa pera, may arata sa makita nyo. And at my expense, mapatindog ko sa digital billboard sa syudad, sa downtown. Makita nyo in real time, makita nyo ang pila ang kwarta sa syudad, pila ang nagasulod, pila ang kagwa. Lahat na, tanan nga mga biddings, may announcement, dira makita nyo. Hindi sila nga i-publish lang sa panay monitor ang mga bidding. Pagkatapos ma-print lang sa mga pulo ka kopya kag ang balon nga gin-announce na ang bidding, no? Kay iniya ito anay na. Ang amon niya pwede i-front page ang announcement sa bidding, i-front page ta. Kaya kung may bidding, dapat full media coverage. Wala inis ang favored contractors. Tanan equal, level playing field. Kag pati ang lamesa ginagamit sa bidding, hindi pwede nga kahoy. Dapat kristal. Kaway ta kabalong isa, may CCTV, full media coverage, pero kisa kung nara ang table, hindi mo makita kung ano katabo doon ko nag-exchange ang kwarta, exchange hands ang kwarta. No? May nagulay so dapat we should initiate, we should catalyze, we should be the catalyst of the water problem. No? Kaya kung wala sa corruption, dugay naman yung na-solve ang nga problema. Di paano hindi ma-solve nga problema kay tanan nga mga kontraktor para sa solution sa aton nga water problem. Ulat pa nila kung sinong highest bidder sila, no? Kita ni paminsarot na lang ang interes ng pumuluyo. At least naton halay ka paminsar ang aton nga pangpangawat diri sa syudad. Unta na lang na kag i-serbisyuhan na lang kag planggaon ang aton nga mga pumuluyo diri sa syudad. Okay sir. No. Bangkot ako sa imo. Ano ang imo sini advantage, no? Sa imo sini kasumpong incumbent mayor subong naton, no? Ano ang advantage niya rin yun, ikumpara siya sa iya, experience niya, ikumpara sa iyo sini, kagiban pa. Ano ang kinalain ni mo sini kung in case ikaw na maging mayor sa siyudad? Sa iyo. Yes, I believe no, that at the end of the day, it's God's will. No? If it's God's will that we win, then we win. No? I don't think that I have the right to say no, in public nga mas maayo gito kayo mabilog. Kaya manti, I have never been mayor yet. And we all have to understand that just like what John F. Kennedy said, no? That nobody can really claim that he has had adequate experience for the presidency until he becomes president. So just like the mayorship, no? Nobody can claim that he has had adequate experience for the mayorship until he becomes mayor. Being councilor is different from being mayor. Being vice mayor is totally different from being mayor. So nobody can say before he became mayor that he has had experience in being mayor. So I cannot say, of course, I have all these things in mind, no? But I cannot express them in public for delicadeza. No? Pero doon ka lang, mga balota mas maayo ta kay mabilog, kaya hindi pa, wala pa tayo ka daw. Pero rest assured, nga ang aton nga motibo, ang aton nga intensyon, subragid ka genuine, subragid ka pure, and I think that will serve me in good stead, no? in my role as mayor of Iloilo someday.
Okay sir, may texter kita, no? Acknowledge na ang texter natin from 2989, no? Depende sa imo konsepto mo ni sir, no? Good afternoon, may pamangkot kami. May pag-asa pa ba nga magdaog, no? Si Romel Inyon, nga si Franklin Drilon ang iya dako nga kontra. Ano ang iya pag-asa nga magdaog? Sir. Well, as I said, no, at the end of the day, this is a matter of God's will. Kung pagbuot sa Diyos nga madaog kita, madaog kita. Senator Frank Drilon is not God. He is human like us. And I don't think he has the power to dictate single-handedly the destiny. Nag-aano sila sa mga DVD ngayon, mga TV. Una gani nga may kukabalo nga as a result of this. Grabe gali ang pasalamat sa akon sa mga Muslim community kay nagtaas ang ini ilang sales sa mga DVD. Dihin mo na hapon nga subong nga ginaubra. And then at the same time, we are trying to enlighten them, no, as far as the state of our city is concerned. Kina-educate natin sila kung ano ang roles ng pumuluyo para matapna ta ini ang kinawatay sa aton nga syudad. Marito, samtang ina mismo di Sir Romel ang mga plano ka kin pangatagay siyudad sa Iloilo. May ari dingin ginahatag sa kumigo ko. Ito ko makuha nila, makita sa TV. Focus sa TV. Libre ko nun nga gupit. Libre haircut. Libre focus nila. Libre nga haircut. May ngalan nga Romel Inyon ni sa paano maka-avail siya ni Sir? Hindi nga card yung card na to. Gift card. Hindi may maka-avail sila. Basta ma-meet mo lang kung makamusta mo ko, maka-avail ka na. Pero hindi mo kapag-ikaw ko sa why nagitupa na. Pinangan mga mustagi kami. Dapat mga musta ka na isa ako, nantis ka maka-avail sila. Kaya ako personally kahatag. So ang partner ni partner at Jim's Barbershop. Jim's. Okay. Dali na butang dire, anong dali ni ka sesyon, no? Anong ka mapagunting kag ikaduha mo dire, ang tapos mo na ano mo may 20% ikaw nga discount. Until 2014. Until 2014. Valid until Why sing kwan sila para sa ATM card? At pwede naman ma-modify na. Oo. Well, sa mga kami financial assistance, hospitalization o kon medical sa mayor kag sa congressman, magapangayo kami referral anay sa barangay kapitan. Kag pagkanto kami dito, ginapamangkot kami nga may kondisyon, no? Buligan sila, pero ang boto nila sa ilang team. Siguro na-refer yan ni Congressman Estrellas and Mayor Mabilog. So sa imong medical mission, sir, may mga kondisyones ini ang mga naka-avail? Wala kami sa mga kondisyones, no? In fact, lately, mga medical missions, may na-identify ito kami ng mga ginatawag nila ng mga blue ladies, mga red ladies. Ato man doon sila. Ginabalan ko sila na ang amon niya medical mission, hindi na niya para sa mga tao nga nagpati sa amon, para may sa tanan, maski naara ka mo kay Mabilog, ara ka mo kay Drenyas, welcome ka mo din. Why kami nag-discriminate? We don't discriminate against anyone. Kaya as I've said, our motivation is not politics but love. Paano niya pagpalangga na niya sa mga tao, why kami sa politika din. I may be in politics, but believe me, I am not really a politician at heart. Hindi ko why ko kapaminsan. Lain niya nga mo niya, servisyo na ni. Why man kami kapaminsan kung ano git ni. Oo, kaya daw. Why man ka? Okay, go ahead, sir. Why kami kapaminsan git kung di ka mo nagalin, basta makadto ka mo sa amon, you're welcome. Kapitan na subong sikrito na katusi mo, kag pila man ka mga magkabila to dalagpuan ng mga tao nga Romel Inyon for mayor sila. Wala. Jutay na, no? Amon nga mga incumbent nga barangay captains in our camp, no? Who belong to our camp, no? Pero damo kami sa mga ex-kapitan.
Nagdamo kami marang barangay leaders. And according sa surveys nga gin-conduct namon recently, we have overtaken Mabilog already. No? Si Mabilog yun nagasarurot na yun ay ang rating ni Subong, ara na lang sa 46%. And we are aware nga nagpa-survey man sila. And I think stickler ini sa survey si Trias, I know, no? Maluka si Congressman Trias, may-ari ni siyang reputation na ginahulit yan ang mga surveys mo. Kabalo na sila, ang kampo nila, kabalo na ng lugdang na sila, nagsarurot na sila. Why sila gapunga-punga underwater, nagiging sila Subong, kaya kilala na nila Subong ni isang deep sea diving equipment, no? Kaya sarurot na sila. Kabalo na sila, and that is why nila gina-publish ang ilang surveys. But people know that we are already leading. So this simply proves nga ang ining incumbent administration, why gini nakapanggamot diri sa syudad, the informal settlers, no, in far away places. Ang problema sa aton Subong, halay lang takahaboy sa mga bigado, kundi hindi yan. Puro relocation site ang aton ginabang bakal, nga kaya matid ako ang kwarta ang makawat sa relocation site. Ang relocation site, usually, mga agricultural land mo. Nga mga tax deck pa, baklo na nila barato, kag ipatuluhan nila, kag ibaligya mahal sa aton nga si local government. Di ini amuna nga duga panamigid sila sa ini nga programa nga halay ka relocate sa mga tao, sa mga informal settlers, kay dako diri kita sa aton nga mga kawatan nga government officials. So unfair ini. Dapat unta-unta na ini. Kimanti tungod sa ila nga pangawat, lawas na nila ginapabinsar, way na sila labot kaya kung diin mapadpad ang mga informal settlers naton. Why sila kabalo nga ang ini nga mga informal settlers sa syudad naton are here for a reason. They're here for economic reasons. Ari di sila, kay ini sila, mga electrician, mga pamilya, may gata-ubra diri, mga construction workers, etc. etc. Dako ni sila ubra diri, and some of them, mga household na mga helpers, ay iban sinindi, gani, ubra sa mga SM ni, no? Mga pigado ini mga tao, and they're here sa syudad naton because of economic reasons, no? So, if you relocate them, din sila Subong, paano sila Subong mag-ubra? Kinsa sila layo sa ilang relocation site, makuha pa sila, masakay pa sila sa jeep, dako gasto nila sa sa plite lang. Kaya hindi nakaigo ilang sweldo sini. Now, ang solution sini dapat tenement. Tenement diin. At tenement dapat ipatindog natin sa area sa mga informal settlers. Let's say, for instance, there is a 3-hectare squatter community, no? Makihad lang ta dira sa mga 3,000 to 5,000 square meters, patindukan natin sa high-rise nga sa tenement. I think a high-rise tenement can accommodate at least 1,000 families. Titanan nga pamilya dira i-relocate sa tenement. Pagkatapos, pag na-relocate na sila tanan, ang ining mga squat, mga ilang mga shanties, we demolish them, pag-limpure natin, maybe we can turn them into a park. So dapat ang sining approach ang aton ng mga housing problems for the poor. Kaya mati, hindi man aton sila kaluluoy na lang kaya mati, isang aton, hindi naman mabasol, kaya aton na mayor ng congressman, hindi man hindi ko katilaw squatter sa una, kaya kuya katilaw ko squatter, wan ko man na ginakuya nga squatter ko, na why ko na ginakuya, no? Na-insindihan ko ini mga problema sa ini nga mga tao, sa mga pumuluyo natin of living in these communities. Dapat i-considerar man nato ang ila ng mga economic realities that they face day in and day out. Trapiko sa aton sa syudad. What is your plan kuno sir sa aton sa trapiko sa aton syudad? Sa Subong sini sa traffic, although why pagidman ko ma-comment sila da, pero hambal ko lang kung ang hindi dapat sila mag-double parking, na-notice ko sa damo ga double parking, kung let's just abide by let's just follow the rules, no, the law, no? Kisa tungod lang amigo nato ng mga negosyante, ginapabayatan na sila maski hindi sila mapark, duwas leak poder na lang. Tapi hindi naman mo sila. Kaya we also have to consider, nga damo man ng mga tao gagamit sa aton ng mga kalye.
budlay na naya just because you are a friend of the mayor, pag gusto ko na lang yung mapark kung din. Tungod mayor kay, pasira mo na lang yung kaangkalye mo para mahalog itong imo tutubangan sa imo shop, imo mall, budlay naman naya. Dapat we have to take into account what is good, what is best for everyone.